Dun. Sige ate, Rob, pakilabas ko yung ating text. Ibabasahin ngayon. 2 Peter chapter 1, verse 16 hanggang 21. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. For we did not follow cleverly devised. We told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power. But we were eyewitnesses of His majesty. He received honor from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, This is my Son, whom I love, with Him I am well pleased. We ourselves heard His voice that came from heaven, and we were with Him on the sacred mountain. We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in our hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Yan. Sige po tayo manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagsama mo. Salamat, Lord, dahil Ikaw po ang nandako sa amin sa lugar ito. Dahil mahal mo ang mag-isa. At ngayon nga po sa aming pag-aaral ng salita, ang isang dalangin ko, tumilis ka po sa iyong laki ng kaparaanan. Ikaw po magbukas ng aming puso't isipan na magkaroon, Lord, ng teachable heart, ng humble heart, at ang puso rin na hanggang tanggapin ang katotohanan sa iyong salita. Lord, we set aside, Panginoon, anuman ang mga distractions, Lord God, anuman mga doubts, Panginoon, pagkas lubuksan namin ang aming puso ngayon sa iyong buhay at banal na salita. Pagpalain po ang iyong matang lingkod, at gamitin mo all for your glory. Sa iyong kahit papulit parangal, pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan. Sige po, makakaupo na po tayo. Meron lang po akong may quick tanong. Ayan. Sino po dito sa atin ang tinatawag na mabilis maniwala? Yan. Meron ba kayo mabilis maniwala? Halimbawa, sinabi, uy, meron niyo magbibigay ng 10,000. Punta tayo sa palengke. Pupunta ka ba agad? Halimbawa, may nakasalubong ka lang. Diba? Pag may nasalubong kayo at sinabihan ka lang, sigurado, hindi ka pupunta. Tama? Kasi unang-una, hindi mo kilala yung tao. Pero, kung yung isang tao na magsasabi sa'yo ay magsasabi natin reliable, sino ba yung mga sa tingin nyo reliable na tao? Halimbawa na lang siguro yung BHW. Yung BHW, alam niyo yung BHW? Yung barangay health worker. Kapag yun yung nagsabi sa inyo, sigurado pupunta kayo. Diba? Kasi sila yung reliable person. So sabi na mahirap po talaga yung mabilis na pagtiwala o maniwala sa mga sabi-sabi. Amen po ba? Kaya naman, nauunawaan ko si Apostle Peter, yan, na sa mga unang mananampalataya doon sa original recipient ng tawag doon ng sulat niya sa 2 Peter at sa 1 Peter, ay kailangan niya, sabi nga, kailangan niyang patunayan. Sabi niyo nga po yung word na patunayan. Ayan, kailangan niyang i-remind sila o tawag doon ipakita yung patunay na yung kanilang narinig ay maaasahan at totoo. Amen po ba? Sabi nga halimbawa, sino yung mga estudyante dito? Estudyante, yan. Alam ko may kanya-kanya kayong kurso. Diba? Sigurado makikinig kayo kapag ang nagtuturo sa harap ay professor. Kasi reliable person yan. Amen? Pero kung magtuturo dyan ay yung janitor, hindi kayo makikinig. Amen? Kasi alam nyo na yung professor, pinag-aralan niya maigi kung ano yung tinuturo sa inyo. At minsan nga, kung ano po yung kurso nyo, ayun din yung naging kurso ng inyong professor. Amen po ba? So, napakahalaga talaga yung bagay na yung sinasawag na reliable. Yung talagang maaasahan, yung talagang alam mong totoo. Amen po ba? Iba po nung last week, ang pinag-usapan natin about reminders. Sino po yung nakakaalala? Yan, pwede bang i-remind ulit kayo? Sabi nga kaya naman si Apostle Peter, sa kabila na ramdam niya na malapit na siyang hatulan ng kamatayan, pinabuti niya na paalalahanan ang mga mananampalataya. Amen po. Nung last week, pinag-usapan natin ay ano nga ba dapat yung bilang mga tao doon, mga disipulo ng Panginoon. Amen? Sa bawat na ating matatanggap.
So ngayon naman pong umaga, pag-usapan natin, ano nga ba yung gustong i-remind ni Apostle Peter? Amen? Kasi kailangan sila mapaalalahanan about doon sa tinatawag na, sige po Ate Robin, pamagat natin. Number 1 na si Ate Robin, excited. Kailangan sila mapaalalahanan totoo. Amen po ba? Sabi nga parang ngayong umaga, ganito rin. Ang pinag-uusapan natin ay salita ng Diyos. Amen. Mahalaga kaya na tayo ay mahalaga kaya na hindi kasinungalingan ang matatanggap ninyo. Aasahan at gano'ng katotoo ang salita ng Diyos, alam ko, ngayong umaga, ganun din ang nais parating ng Diyos sa atin. Sabi nga po, ang aim natin ngayong umaga ay ma-encourage ang bawat isa sa atin na magtiwala ng Diyos ang siyang katotohanan. Amen po ba? Amen. Na tayo ay lumago sa salita ng Diyos at tayo ay maging grounded sa salita ng Diyos. Pag sinabing grounded, talagang ito ay ating tinatayuan. Hindi yung pag may nagsabi sa iyo dyan na, hindi naman totoo yung Bible. Mapaisip ka agad, baka na. Siguro nga. Kundi, ang sasabihin natin sa napag-aralan namin, ang salita ng Diyos ay totoo. Amen po ba? Kasi, sabi nga bakit kaya, ito rin ngayon yung parang timing na tinuturo sa atin ng Lord. Kasi ang katotohanan po, namumuhay na tayo ngayon sa mundo o sa panahon na ang katotohanan, yun na ngayon ang kinu-question. Di ba dati ang kinu-question yung hindi katotohanan? Napapansin niyo po ba? Pero ngayon kung ano ang katotohanan, ayun na ang kinu-question. Bakit? Kasi gusto nila kung ano yung mali, ayun ang maging totoo. Totoo ay maging kasinungalingan. Mga kapatid, ayun na po yung nilalakaran nating panahon ngayon. Kaya nga po, we live in a time when truth is constantly questioned and many doubt the foundations of the Christian faith. Kaya nga po, ang laging inaatake po ay ang pananampalatayang Kristiyano. Marami nagsasabi, si Jesus, tao lang. Marami nagsasabi, propeta lang. Marami nagsasabi, si Jesus ay maliit na Diyos lang. Marami nagsasabi, si Jesus, hindi na babalik. Marami nagsasabi, si Jesus hindi naman nabuhay. Marami nagsasabi, pero ang tanong, gaano ka-reliable ang mga nagsasabi na yun? Amen po ba? Kaya maging maingat tayo sa paniniwalaan natin. Kasi katotohanan, kahit anong pag-iingat po gawin sa inyo na mapakinggan, may maririnig tayo. Kaya ang kailangan natin ay magkaroon tayo ng kaalaman kung paano nga ba naging authentic yung gospel na ating natanggap. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya nga po yung pag-aaralan natin ngayon, itong passage na to, china-challenge tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, china-challenge ka ngayon. Ayan, alam ko mahilig kayo sa challenge Di ba? Kasi kapag challenge, ibig sabihin, meron kang gagawin. Kapag challenge, meron kang effort. Amen po ba? So, china-challenge tayo ngayon na i-build ang ating mga buhay sa katotohanan, hindi sa mga sabi-sabi lang. Naniniwala sa sabi-sabi? Dapat po, hindi na. Sabi nga it challenges us to build our lives not on myths or emotions. Mahirap din po talagang ikaw ay manangat sa emosyon. Amen? Ang katotohanan ng salita ng Diyos hindi nakabase sa emosyon. Ang pagpupuri mo sa Panginoon hindi dapat nakabase sa emosyon. Kanina, kamusta kayo nung tayo ay nag-aawitan? Hindi ko feel kumanta sa Lord, kaya dito lang ako. Diba? Ang truth sa sinasabi sa salita ng Lord, ang ating Diyos ay nararapat sa ating papuri pagsamba. Kaya kung ibabasa mo sa emosyon, ang pagpupuri mo sa Panginoon, delikado. Kasi pabago-bago ang emosyon natin. Minsan, meron kang emosyon na gustong-gusto mo, at aminin natin, may emosyon ay pinakaman. Ayaw mo. Pero kung tatayuan mo yung katotohanan, kung manat, Lord, kailangan ka at nararapat
papuri. Amen po ba? Kaya nga sabi ko na, no, ang ating faith hindi nakabase sa myths at hindi rin nakabase sa ating emotion, but on the firm foundation of God's revealed truth. Ano yan sa Tagalog? Ang ating pananampalataya ay nakabase sa matibay na pundasyon na naayon doon sa i-reveal o ipinahayag sa atin na katotohanan mula sa kanyang salita. Amen po ba? So, ready na ba tayo? Let's say ready. Ready. Good. Okay. So, ngayon po ay papasok tayo dun sa mga bagay na sinabi ni Apostle Peter kung gaano nga ba ka-reliable yung gospel na kanilang natanggap tungkol sa kaligtasan mula kay Jesus Christ. Amen po ba? So, I pray, unawain natin. Kasi hindi tayo ngayon yung parang ang pag-aaral natin ay hindi tungkol sa mga hamon sa buhay eh. Ang pag-aaral natin ngayon ay medyo theological. Pag sinabi theological, ito ay yung doctrine, katotohanan sa salita ng Diyos. Amen po ba? At alam ko naman ay kaya ng talino ang Lord ng bawat isa. Amen? Nakakaunawa. So ang pag-uusapan natin actually ngayon ay kasama sa ating 16 fundamental truths sa number 1, Diyos inspired. Ibig sabihin, ang salita ng kung ready na po ang yan ay mag-dive in na. Yan. Unang bagay na sinabi ni Apostle Peter, basahin ko lang po sa verse 16 hanggang 18. Ito po yung sinabi ni Apostle Peter. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty. He received honor and glory from God the Father. This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased. We ourselves heard His voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. Ano po yung ibig sabihin dito ni Apostle Peter? Ano nga ba yung gusto niya sabihin? Sabi niya, the gospel is based on eyewitness testimony. Sino dito may nakausap na kayong chismosa? Kadalasan ng chismosa, narinig lang ang kanilang binabalita. Amen? Kaya kadalasan, yung bulate, pagdating sa chismosa, ano na? Anaconda na. Amen po ba? But they are not really eyewitnesses. Ano ngayon yung pinababatid dito ngayon ni Apostle Peter? Na sila pong mga apostles, sila ay nagsasalita, hindi dahil lang narinig lang nila. Okay? Kundi sila ngayon, ang kanilang tinuturo, ang kanilang sinashare, ay kanilang nasaksihan at kanilang nakita. Amen po ba? Ang tanong ngayon, kapag ganun ang kausap mo, sa tingin mo, reliable o hindi? Reliable. Reliable. Amen po ba? Ito, may mga officer tayo dito. Yan. Mga matitikas to, pag pinamarcha ko to dito, malakas boses yan. Si John Lee. Di ba? Pero, magiging reliable na mag-aano sa kanila kung talagang officer. Amen po ba? Pero kung tawag ko, lalagpalang pa, officer ako eh. Kaya kung turuan to mga to, hindi reliable yun. Amen po ba? So sabi nga dyan, the gospel is based on eyewitnesses testimony. Kaya nga sinabi ni Apostle Peter, not cleverly invented myths. Mga kapatid, marami pong katuruan lumalabas ngayon na puro haka-haka. Ang daming lumalabas ng mga katuruan na inisip lang ng tao. Ang mahirap po dito, nagmumukhang totoo. Kasi, ang talino ng tao. Ang talino ng natin. Amen po ba? Minsan nakaputi, puting-puti lahat. Kaya kapag nagsalita, alam mo parang galing langit. Tama? Minsan dinadaan nila sa galing ng pagsasalita. Na kapag nagsalita sila parang, ay, ibang-iba itong salita ah. Pero ang totoo, it is cleverly invented myths. Hindi naaayon sa salita ng Diyos. Hindi naaayon sa katotohanan ng tinuturo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kapatid, ayoko magbanggit ano bang mga grupo
pero kayo na ang magtingin. Kung talaga bang yung sinasabi nila ay naaayon sa salita ng Diyos. Kaya nga kanina binanggit ko yung ilan eh. May nagsasabi si Jesus hindi Diyos, tao lang. At may nagsasabi rin naman na si Jesus ay maliit na Diyos. At may nagsasabi rin na si Jesus at si Michael, si Angel Michael ay iisa. At may nagsasabi din na walang banal na Espiritu Santo. Amen po ba? So, ano ang basehan nila? Anong basehan nila? Pero si Apostle Peter, sinasabi niya, kami, hindi namin ito ginawang istorya. Ito ay hindi namin talagang pinag-usapang mga apostol na pagandahin natin para maniwala sila. Ang sabi niya, pangalawa, sige, sila ay eyewitness of His Majesty. Ibig sabihin talagang sila ay lumakad kasama ni Jesus. Amen po ba? Ilang taon sila nakasama ni Jesus? 3 taon. Sa 3 taon na yun, mahaba ba yun? Yes. Mahaba yun. At ang daming beses na si Jesus ay nag-miracle. Yes. Amen? Maraming beses na si Jesus ay nakita nila kung paano magturo na mayroong authority. Amen. Amen po ba? Kaya hindi na nila kailangan gumawa ng anong istorya. Bakit? Kasi sila mismo ang nakakita. Amen po ba? Kaya na minsan malalaman mo kung mayroong tao gumagawa ng istorya eh. Pakwento mo ngayon, bukas, iba naman yung kwento niya. Amen? Kahapon, bukas, accountant na siya. Yan. Pero sila hindi. Ang mga apostles, sabihin ko sa inyo kung gaano katotoo, kung gaano sila nakasigurado sa sinasabi nila, kasi ganito. Pag-isipan hanggang sa panahon na sila ay papatayin na, hindi na bago ang istorya. Amen. Amen po ba? Kung ikaw, gawa-gawa ka lang, pag sinabi ka, papatayin kita, kasi hindi naman totoo yung sinasabi, ba? Kapag ikaw, alam mong gawa-gawa ka, sabi mo, oo, hindi totoo yun. Joke ko lang yun. Parang naalala ko tuloy yung biro ng kanay. Pero kung ikaw, tinatayo mo ang totoo, at ang sinasabi mo ay pawang katotohanan, katulad ng Apostle Peter at iba pa mga apostol na talagang dumana sila hanggang kamatayan, hindi na bago. Bakit? Kasi totoo at sila ay nakasama ng Panginoon Jesus. Amen. Amen po ba? Ganun kasigurado ang kanilang tinanggap. Amen po? Kaya nga sa pangatlo, yung sa the Father's affirmation, yung sinabi dyan, naalala niyo po ba yung 3 apostol na sinama ni Jesus? No? Sabi nga, no, sila ay nakakita yung tinatawag doon na transfiguration. Pag sinabi pong transfiguration, sila po ay nakakita kung paano si Jesus ay pinakita sa kanila yung glory. Amen po? Sino pinakabasa dun sa Bible? Di ba yung, bakit nagulat sila, biglang lumiwanag at nakita nila si Jesus na talagang kita yung glory. At lumabas sa tabi ni Jesus sino? Si Moises at si Elijah. Amen po? At ang sinabi pa ni Pedro ay gagawa niya ng 3 patago, parang 3, ano ba yun? Yung sabato yun eh. 3 pagtatayuan niya yung parang pagkilala. Tapos biglang nawala lahat. Pero bago nawala yun, sinabi muna ni God the Father na ito ang anak ko at ako ay nalulugod, ay lubos na nalulugod sa Kanya. Amen po ba? Kaya sinabi ni Apostle Peter dito ngayon, hindi lang namin basta nakita at nakasama si Jesus. Amen po. Pero kami rin ay naging saksi kung paano in-affirm ng God the Father kung sino ang Panginoong Jesus Cristo. Amen po ba? Sabi nga no, God the Father declared, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." This moment confirmed Christ's identity as Messiah and the Son of God. Kaya ngayon, pinapaalalahanan ng Apostle Peter, yung mga mananampalataya sa panahon niya na, mga kapatid, ang gospel na nasa inyo ay nagmula sa mga eyewitnesses. Ito ay hindi ginawa o inimbento lang, kundi ito ay nakita namin ng Panginoon Jesus na nakasama at din namin kung paano in-affirm ng Diyos Ama
kung sino ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Mga kapatid, it is the same message ngayong umaga. Ang narinig nyo ay nagmula po sa reliable. Amen po. Dahil po ang katotohanan, ang nagpatuloy po ng pagpasa ng mensahe ay ang mga apostles. At ito ay naipasa sa mga early Christians. At salamat sa Lord, kasi kahit anong gawin na pagpigil ng kalaban para mahito ang pagpasa ng salita ng Diyos, inabot tayo ngayon. Amen po ba? Palakpakan niya natin ang Lord. Kasi kung pag-aaralan natin kung gaano ka-hated ang Bible, sabi nga no, ang Bible, ito ang pinakamaraming bumili. Walang makakatalo doon. Pero alam niyo ba, ang Bible din ang most hated book. Amen? Bakit? Kasi maraming tao ang gustong pawalang bisa ang Bible. Bakit? Kasi lagi ang salita ng Diyos ay laban sa gawa ng laman. Amen po ba? But then, salamat sa Lord dahil may mga faithful Christians. Sabi niyo nga po, faithful Christians. Faithful Christian. Na despite ng mga persecution, despite na sila ay naipasa pa rin. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ipasa rin natin. Alam ko, darating yung time, sino dito yung gusto magkaroon ng apo? Pasyo naman kami nyo, gusto magka-apo. Ayan. Mga kapatid, isa sa nais ng Diyos, na kung ano yung narinig yung katotohanan na salita ng Diyos, umabot hanggang sa kaupo-apuhan ninyo. Amen po ba? Amen. Apo na yun ako, hindi na muna anak. Ayan, kasi darating na mga idol. Pero kasi long run, umabot na sa ating mga kaapo-apuhan yung gospel na ating nakakapagawa. Amen po ba? Bakit? Kasi ang nag-share sa atin ito ay based on eyewitness testimony. So ang tanong ko sa inyo ngayon, do you believe na ang salita ng Diyos ay nanggaling sa eyewitness testimony? Amen. Good. Ayan po ang kailangan. Ayan po yung pinapakilala sa kanila ni Apostle Peter. Pangalawa. Ayan. Okay, basahin natin yung mga uli. Our faith, ano na po? 1, 2, 3. Our faith is not blind. It is rooted in historical and personal testimony from those who walk with Jesus. Ayan. Sabi nga po, no, ito, ang pananampalataya natin ay hindi bulag. Hindi kayo parang sumunod ka lang, amen, bahala na. Hindi. May katotohanan. May pinanggalingan. Sabi nga, it is rooted in historical and personal testimony from those who walk with Jesus. Sabi nga po, sa panahon ngayon, ang dami ang gusto nilang patunayan na hindi totoo ang salita ng Diyos. Kaya may mga tao doon, may mga nagre-research. Pero alam niyo po sa dulo, nauuwi sila na ay totoo pala talaga ang salita ng Diyos. Kasi kung ano yung hinahanap nila na ayaw nilang mahanap, nahanap nila. Yung mga anumang ayaw nilang patotohanan, nagiging totoo sa kanila. At ang nangyayari, nagiging mananampalataya sila. Amen po. Kasi kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, totoo. Ayan. So pangalawa, ano nga pa yung sinabi pa ni Apostle Peter? The prophetic word is even more certain. Anong ibig sabihin niya? So basahin natin sa verse 19. Ang sinabi po sa verse 19, we also have the prophetic message as something completely reliable. Sinabi ng Apostle Peter, completely reliable. And you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your heart. Ayan, sige po. Ano nga ba yung sinasabi ng Apostle Peter dito na ang tawag doon? The prophetic word is even more certain. Ganito siya. Kung mayroong mga eyewitnesses, ang katotohanan po kasi talaga, minsan kahit may nakakita, ayaw maniwala. Tama po ba? Kahit na mayroong witness, ayaw pa rin maniwala. Kaya ngayon, sinasabi ng Apostle Peter, sige, kung kami ay eyewitnesses, at ayaw nyo pa rin maniwala, o mayroon pa rin kayong doubt, sinasabi niya ngayon, ang huwag nyong magkaroon ng doubt ay yung sa salita ng Diyos Cristo, sa Scripture. Ang pinutukat po ni Apostle Peter dyan, noong time na yan, ay ang Old Testament. Amen po ba? Kasi sa time nila, naisusulat na yung New Testament, pero hindi pa lahat. Kaya ngayon, sinasabi ni Apostle Peter, alam niyo naman na sa Old Testament, nabanggit kung paano ang tagapagligtas ay ipapanganak. Amen po?
kung paano ang tagapagligtas ay tawag doon, siya ang Mesaya, na siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan at siyang magbabayad sa ating mga kasalanan. Amen po? So, parang sinasabi ng Apostol Peter, kung ayaw nyo maniwala na kami ay witnesses, wag lang na hindi kayo maniniwala sa salita ng kaysa sa salita ng tao. Makukuha ba natin? Medyo nalilito ba o hindi? Hindi naman. Sinasabi na Apostol Peter na kung ito sinasabi ko, dahil tao ako, pwede kayo mag-doubt, pero kung anong sinasabi ng salita, dapat hindi kayo mag-doubt. Amen po ba? So sabi na dyan ano? Sige po, the word of prophets made more sure. Pag sinabing the word of the prophet made more sure, sabi nga po ano, nakita nila Peter yung transfiguration ni Jesus. Tama po ba? Nabanggit ko kanina. Pero sinasabi ngayon ng Apostle Peter na ang scripture is even more certain. Bakit? God's written word carries divine authority. Pag sinabing divine authority, ito ay hindi authority na nagmumula sa tao. Ang salita ng Diyos ay nagmula sa Diyos mismo. Kaya ito ay divine. Pag sinasabi kasi divine, ito ay tumutukoy sa God. Amen po ba? Kaya huwag niyong sabihin ng katabi mo na, uy, divine beauty. Kasi hindi sa Diyos. Amen? Ang divine, tumutukoy yan sa isang deity. Pag sinabing deity, yung kanyang katangian bilang Diyos. Amen po ba? Kaya sinasabi ngayon, ang salita ng Diyos, it carries divine authority. And it is completely trustworthy. Dito ngayon, papasok ulit yung salitang faith. Sabihin nyo nga ulit, faith. 1, 2, 3. Faith. Ayun yung kailangan mong i-apply ngayon para sa salita ng Diyos. Na kahit ayaw mo maniwala sa sinasabi ng mga eyewitnesses, pero pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, you must apply faith. At ano yung i-apply mo sa faith? Na ang salita ng Diyos ay divine authority and is completely trustworthy. At isa po sa pinangahawakan natin sa ating doktrina bilang Assemblies of God, na ang salita ng Diyos ay tinatawag na infallible or inerrant. Pag sinabing infallible at inerrant, ito ay free from error. Ito ay free from error. Kung sinabing free from error, ito ay hindi mo makikitaan ng kahit anong mali. Amen po ba? Ayun ba yung paniniwala natin? Ayun ba yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos? Mga kapatid, dapat. Kasi kung hindi mo gagawing final authority ang salita ng Diyos, gagawin mong final authority ang sinasabi ng kung sino-sino. Kaya nga po tayo dito sa Assemblies of God bilang mga mananampalataya, pinangahawakan natin na ang salita ng Diyos ang final authority. Kasi kung hindi natin gagawin final authority, baka si pastor may sabihin na iba. At gawin natin yung final authority, delikado po yun. Amen po ba? Kaya tayo yung sinasabi ngayon, we are grounded sa salita ng Diyos. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo ngayon, kapatid, manampalataya ka, ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Ito ay totoo, walang mali, at maaasahan. Amen po ba? Kapatid, sa totoo lang po, ayun po ang katotohanan. Kaya nga po marami ngayon, ang hindi nila ginagawang final authority ng salita ng Diyos, napakarami pa nilang ibang babasahin. Okay lang sana kung babasahin lang eh. Kaso nga lang, yung ginagawa nilang babasahin, pinapantahin nila sa salita ng Diyos. Siguro maging bukas na ako. Sa mga may Bible sila, pero meron din silang Book of Mormon. Sa mga Muslim, may Bible ginagamit, pero meron din silang Quran. Sa mga Jehovah's Witnesses, meron silang Bible, pero meron din silang Watchtower. At yung Watchtower na yun, mas binabasa pa nila yun. At kung anong lumabas doon, paparehas, kapantay. So sabihin ko na sa inyo, ang nakalimutan ko yun sa ano eh, tawag din sa mga sa balistahan, ano? Meron din silang book. Paano ko sa nasabi to? Kasi yung book na yun, yung nagtuturo sa kanila, sinabi darating na si Jesus. Meron eksaktong time, may eksaktong day.
Pero ngayon, hindi nangyari yun sa spiritual reality, pero pinanghawakan nila ngayon. Pero ang sinasabi sa Bible, walang nakakaalam kung anong oras at anong panahon o kailan. Amen po ba? So ayun yung sinasabi sa atin kung hindi natin gagawing final authority ang salita ng Diyos, kapag may mga matatalinong tao na gumawa rin ng kanilang book at sinabi ngayon na ito dapat paniwalaan, kamusta na lang tayo? Madali tayong maloko, madali tayong umasa sa hindi katotohanan. Pero ang totoo, ang salita ng Diyos ang bawang katotohanan. Kaya kapatid, sinasabi namin lagi, hindi relihiyon ang panghawakan mo. Ang relasyon mo sa Panginoon at ang katotohanan sa kanyang mga salita. Amen po ba? Pero napakahalaga din, sumama ka doon sa grupo na nagsasalita ng katotohanan. Amen po ba? Kasi kung mananatili ka doon sa mga sasalita ng hindi katotohanan, sasabihin ko sa'yo, maniniwala ka pa rin. Madadala ka pa rin. Amen po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung pag nag-usapan natin ngayon, more on theological. Kasi alam ko, ito rin ang way na tayo ay lumago. Sinabi sa salita ng Diyos, hindi lang puro gatas ang kailangan kainin. Kailangan din ng karne. Amen po ba? Parang sabi ng guru, Pastor, parang teacher na yun. Hindi mo mukhang teacher yung David. Mukhang nag-aalok ng Ayan. So, ano nga ba yung sinabi pa sa salita ng Diyos? Ito daw ay liwanag sa madilim na lugar. Mga kapatid, aminin na natin. Kahit ayaw niyo aminin, nung nagsalita kayo ng Diyos, kung kayo ay nagbasa ng salita ng Diyos, kayo ay naliwanagan. Sino rito ay nakaranas nun? Oh, nagbabasa ba kayo? Baka hindi Alam ko naman nagbabasa. Lalo na yung mga nagdi-devotion ngayon. Sino yung mga nagdi-devotion? Di ba? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay ng gabay. Amen? Nagbibigay ng kayusan sa isipan. Nagbibigay ng kapalatagan sa damdamin. Nagbibigay ng talino. Amen. Amen Mga kapatid, kung sino man dito sa atin parang ang gulo ng buhay mo, na parang hindi mo alam kung hindi mo maunawaan kung bakit. Sabi nga kanina, challenge kita. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng salita ng Diyos. At sa pagbabasa mo, huwag mong gawing pocketbook. Magbasa ka na parang may hinahanap ka. Magbasa ka na meron kang inaalam. Ay buhay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga, this word is spiritual darkness. Sino nakakalam nun? Alam niyo po ba na ang nakita niyo ngayon parang maliwanag? Pero sinasabi sa salita ng Diyos, we are living in the evil days. Bakit? Napakarami po ngayon talagang spiritual darkness. Sasabihin ko sa inyo, maging sa Pilipinas, gusto na nilang i-allow ang abortion. Sa ibang bansa, inaalaw nila kasi sabi nila para hindi maghirap. Kung hindi handa ang gumawa, premarital sex o mag-asawa para hindi mahirapan, pwede patayin ng bata. Pero sa harapan ng Diyos, tama ba yun? Nakikita niyo ba kung gaano makadilim ang buhay? Kaya kailangan natin ng liwanag. Sinabi sa salita ng Diyos, Your word is a light unto my path. No? Ito ay liwanag sa ating paanan. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Sabi nga, the word of God is like a lamp shining in a dark place, guiding us until the day dawns. Pag sinabing the day dawns, hanggang ang umaga o ang araw ay sumikat. Amin po ba? Kailan nga ba sisikat ang araw sa mundo? Ito ay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Pero habang ang ating Panginoon ay hindi pa bumabalik, kailangan natin parang flashlight. Amen? At ayun ay ang salita ng Diyos. Kaya nga ganun katotoo ang salita ng Diyos Kasi ang salita ng Diyos ang katotohanan. Kaya kailangan mong panghawakan ng katotohanan, kailangan mong basahin ang katotohanan. Amen po ba? Gusto ko kayong encourage, gusto ko kayong tawag doon, ano bang word doon? Makumbinsi. Ang salita ng Diyos, ang siyang pawang katotohanan at ito ay walang mali. Ito ay
malaya sa mali. Amen po ba? Kailangan natin paniwalaan yun. Panghawakan yun. Kaya nga sa ulit, dilagyan yan, hold fast, ano daw po? To Scripture. Especially in a world full of falsehoods. Let it be your daily life. Kapatid, napakarami na po kasinungalingan ngayon. At ang katotohanan nga po, talagang isa mas pinipili pa natin. Pero ngayon, sabihin mo sa katabi mong piliin mo ang katotohanan. At ayun ang salita ng Diyos. Amen po. Number 3. Ito yung maganda sa lahat, sa number 3. Yung sinabi ng Apostle Peter na, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophets on interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Anong ibig sabihin? Ayan. Scripture is inspired by the Holy Spirit. Although human ang nagsulat, ito ay nagmula sa banal na Espiritu Santo. Kaya nga po, gabi yung mystery ng Bible. From Genesis to Revelation, alam niyo po ba, ang layo, 1,400 ang pagitan. Iba-iba ang authors, almost 40 authors. Pero ang istorya, dikit-dikit. Amen? Sila ay hindi nagkakasama. Yung iba magkakasama pero marami ay iba-hiwalay. Pero progressive ang story. Mula Old Testament hanggang New Testament. Bakit kaya ganun? Kasi tao ang sumulat, pero ang ay ang Diyos. Amen po ba? Parang ganito lang yan. Paano nangyari yun? Sabi ng iba daw, paano nangyari yun? Kasi sa Diyos walang imposible eh. Papasok na naman yung faith. Amen po ba? Kaya nga, napag-usapan natin, di ba? Ano nga ba bakit nga ba faith ang inalaw ng Lord na mag-iba sa atin, no? Kasi ang faith, ano na yun, ang sa faith, wala makakapagsabi na hindi niya kayang manampalataya. Ano lang ang masasabi niya? Ayaw kong manampalataya. Amen. Amen? Sige, pag-usapan natin. Pag sinabi na inspired by the Holy Spirit ang Scripture, it is not of human origin. Amen po ba? Amen. Ito, kung gusto niyo na example, napakadelikado talaga kapag human origin. Ano pang gabi? Gusto ko lang magbigay ng example. Kay JD lang. Sa human origin, ganito. Kay JD, di ba maayos siya nakatupi? Ibukan mo nga. Tapos, hagis mo na sa rupina. Yan. Thank you, kuya. Sa human origin, sinabi nila ang mundo ay nagmula sa ang kalawakan nagsimula sa Big Bang Theory. Sino yun? Mga matatalino. Big Bang Theory. Amen? Sabi na nagsimula ang lahat kasi may sumabog. At ang sumabog, dumaan ang libo-libo, milyon-milyong taon, at nabuo ang mundo. Kapatid, kahit isang taon na hindi nyo galawin yan, hindi tutupi ng pusa yan. Tama mali. Ang buhok mo, kahit guluhin mo yan, kung hindi mo susuklayin yan sa 5 taon, ahaba at magulo pa rin yan. At hindi yan magiging rebanded. Nakukuha natin, ganun ang human origin. Magulo. Ganun ang human origin. Puro katahang isip. Amen po ba? Sabi nga nila, alam niyo po ba, may nag-isip din eh, na ang daga galing sa cabinet. Kasi nung sinarado nila yung pinto ng cabinet, pagbukas siya nakugulat siya may daga. Kasi sabi niya, nagkaroon na siya ngayon ng theory na galing ng daga sa cabinet. Nakakatawa, no? Pero ayun yung isipan ng tao. Kaya napakadelikado kapag ang itinuturo sa atin na other gospel, other way of salvation, human origin.
Kasi ang katotohanan, walang kaayusan. Pero ang Bible, gaano kaayos? Tinuturo sa atin sa Bible na mayroong isang napakatalinong person na lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala. Amen. Amen po ba? Yes. At sino yun? Ang ating Diyos. Sino gusto mong paniwalaan? Yung naniniwalang sumabog lang at naayos ang lahat? O yung ngayon na mayroong nilikha, may manlilikha ng matalino? Amen po ba? Ano ba yung mga napapatunayan ng science ngayon? Namamanga sila sa human anatomy natin. Pati yung mga maliliit, sabi nila, paano nangyari ito na lahat ay talagang napakaayos? Ano po ba? Kung paano lumalaki ang isang bagay, kung paano nagsimula sa maliit, at kung paano nabubuo ito. Sasabihin ka nila sa Big Bang Theory yun. Naisip nila, merong matalinong gumawa. Amen po ba? So, kaya nga sinasabi na ang Scripture, it is inspired by the Holy Spirit kasi may kaayusan. Mula Genesis hanggang Revelation, maayos ang istorya. Amen. Totoo ang nang pangyayari. Yes. Hanggang ngayon, pag nagbasa ka ng Biblia, tusok pa rin tayo sa katotohanan nito. Na-apply pa rin sa pamumuhay natin hanggang sa ngayon. Hindi na lalaos ang Bible. Amen? Amen. Ang sinasabi, tinuturo nito hanggang ngayon, applicable sa atin at lalagpasan pa tayo nito. Sa mga mas na, sa mga mas manawit pa kung hindi pa dumating ang Panginoon. Amen po ba? Kaya napaka-reliable ng salita ng Diyos. Pangalawa, sabi na, kung ito ay hindi human origin, it is carried along by the Holy Spirit. Sabi nga, no? The Holy Spirit moved the prophets to write what God intended. Ibig sabihin, hindi sila nagsusulat ng naisip lang nila, kundi nagsusulat sila kung ano ang katotohanan na binabanggit sa kanila ng banal na Espiritu Santo. The word carried along implies divine direction. Pag sinabing divine direction, ito ay nagmula sa deity again, sa Diyos. Like a sailboat moved by the wind. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila sumusulat ng sarili nila, kundi sila ay nakikinig kung ano ang nais ipasulat sa kanila. Kaya nga, may nilagay akong verse dyan. Sige. 2 Timothy 3:16 to 17. Itong sinasabi dyan. All, basahin natin, 1, 2, 3. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Mga kapatid, lahat. Ano sinabi? Lahat. May sinabi Scripture na sinabi, all Scriptures are God-breathed. Ibig sabihin, kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen po ba? Kaya kapag nangusap ko sa iyo, kinakausap ka ng Diyos. At napakaganda ng salita ng Diyos dahil ito ay buhay, dahil ito ay katotohanan. Ito ay napaka-useful. Amen po ba? Amen. Saan sa useful? Saan daw? Teaching. Sino dito yung gusto natututo? Amen. Sino dito yung gustong naitatama? Rebuking. Sino dito yung pag-rebuking pala yung tawag doon, ikaw ay napapaalalahanan sa maling ginagawa. Then correcting, naitatama. Then training. Ikaw ay naihahanda. Amen po ba? And training in righteousness. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Kaya po siya napakamalaman ng salita ng Diyos kasi hindi ito nagmula sa human origin. Ito ay nagmula mismo sa ating Diyos. Kapag sinusulat ng mga author, sila ay ginabayan ng banal na Espiritu Santo. Kaya naman, grabe ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sinabi ni Apostle Peter sa kanila, ito yan. Ito yung gospel na narinig nyo. This is not of human origin. Amen? Nagmula ito sa Diyos. Ginabayan ng Holy Spirit ang mga nagsulat. Kaya naman, mas reliable ang Scripture. Amen po ba? Kaya sabi nila, we can trust the Bible fully because it is God-breathed, not man-made. This is the foundation of sound doctrine and Christian living. Kapatid,
Sige nga, may tanong ako. Just be honest. Sa buhay mo, gusto mo ba mabigyan ng kaluguran ng Diyos? Amen. Sa lahat. Maging sa ating mga bisita, tinatanong ko kayo ngayon. Gusto niyo ba sa buhay niyo mabigyan ng ngiti ang Diyos sa buhay niyo? Yung masasabi na natutuwa sa iyo ang Diyos. Nalulungkot sa iyo ang Diyos. Amen. Kapatid, walang ibang daan para malaman mo yan. Kundi sa Diyos. Kasi nandiyan lahat kung ano ang sinabi ng Diyos na dapat natin gawin, na dapat natin lakaran, at kung sino ang dapat natin panampayanan. Amen po ba? Kaya nga pinag-uusapan natin ngayon, the sure word of God. Isa sa ating 16 fundamental truths, the scriptures inspired. Sinasabi doon na ang salita ng Diyos ang pawang katotohanan. Ito ang final authority. Ito ay free from error. Amen po ba? Kaya po, ayun ang nais malaman ngayon ng Apostle Peter, ipaalam doon sa kanyang mga hearers at kayo din naman sa atin ngayong umaga. Amen po ba? Napakahalaga nun. Bakit? Kasi sa pag-aaral natin, pagsasama-sama natin dito, ang pinag-aaralan natin ay salita ng Diyos. Amen? Hindi istorya ni Pastor, hindi istorya ng kung sino sa atin, kundi kung ano ang sinabi ng ating Diyos. Amen po ba? Yes. Sa ating pagkatapos, sabi nga Peter gives us powerful anchors for our faith. Ano yun? Sinabi niya una, na sila mga apostles, sila yung eyewitnesses testimony, na sila yung nakakita sa glory, sila ay kasamang lumakad niya. At pangalawa, sinabi niya na ang salita ng Diyos ang siyang pawang katotohanan dahil ito ay it does not come from human origin but from God. Amen po ba? Kaya nga po sa panahon ngayon na marami po ang deception, kailangan po kapatid na tayo ay magtiwala at maniwala sa authority ng Scripture. Amen. Sabi mo sa katabi mo ngayon, magwala at manampalataya ka sa authority ng banal na kasulatan. Okay? Narinig niyo pa ngayong umaga kasi kailangan marinig. Sabi nga kung paano ang katotohanan narinig mo, kailangan mo itong tratuhin na isang treasure. Ano po? Kapag ang katotohanan narinig mo, i-treat mo to like a treasure. Kapag may treasure ka ba, iiwan mo lang dyan, bahala, makita ng iba, malakaw ng iba? Hindi. Ito ay pahapakaingatan mo. Amen? Ibig sabihin, kung may magturo ng iba na hindi nakain sa salita ng Diyos, ang pangawakan mo yung treasure mo. Hindi mo siya ipapapalit sa ano. Amen po ba? Amen. At pangatlo, live in its light until Christ returns. Anong sabihin nun? Mamuhay ka sa liwanag na dinudulot ang salita ng Diyos. Mamuhay ka na bitbit ang liwanag. Amen? Hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi nga po, cling to the Word. The Word, the Word. Kumapit ka. Hayaan mo na ang salita ng Diyos ang iyong maging gabay. Patuloy magbigay sa iyo ng pag-asa. At ito lagi ang maging pundasyon ng iyong buhay. Amen po ba? Because God's Word is not just true, it is the truth itself. Amen po. Kaya nga po sa uli, basahin ko po sa inyo sinasabi sa Matthew 24 verse 35, Heaven and earth will pass away. Ano po? Heaven and earth will pass away. Sinabi ni Jesus, but my word will never pass away. Ano sinasabi doon? Ganun katotoo ang salita ng Diyos. Lilipas ang lahat, pero mananatili ang salita ng Diyos. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Kung gaano kasigurado ang salita ng Diyos at kung paano tayo mananampalataya, dapat natin pinangahawakan at ipinasa umuhay ang salita ng Diyos. Amen? Ito po ang tunay na dapat natin gabayan. Amen. Sige po tayo pong lahat ay tumayo.